Okay mga kababayan, Crisulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Naka mga kababayan, usap-usapan ho rito sa social media, mainstream media, na ito ho si Atong Ang, pangunahing binabanggit mastermind di umano. Mastermind daw ho di umano dito sa missing sa Bungero case. According ho dito kay Dondon Pagidohan, tama ba? Alias Totoy. May usap-usapan ay wala na raw sa bansang Pilipinas. Totoo ba ito? At-miss lang. Pakinggan ho natin mga kababayan kasi ito ho si Mr. Atong Ang, Gretchen Barreto at itong si kasama ito si kinasuhan din si Stomo ba yun? General Stomo at iba't ibang personalidad na PNP personnel. Kinasuhan na ho ng patong-patong na kaso nung nakaraang mga araw. Kinasuhan ho ni alias Totoy, ni Dondon, ng iba't ibang kaso, pati ho itong mga pamilya ng missing sa Bungero case. Kaya may usap-usapan na kasi pwedeng kasing ilabas agad ang warrant nito sa bigat ho ng kaso. Ay, kita nyo, di ba si mga ganito? Pastor Kib, si may-ari ng kaluluwa. Pastor Kibuloy, sa bigat ho ng kaso, hindi pa tapos ang kaso, may nilabas na sa bigat. Dinidinig ho ang kanyang kaso habang siya ay nakapiit sa kulungan dyan ho sa Pasig. Si Roque. Wala rin bail ang kaso niya, yung human trafficking. Hindi pa tapos ang kaso niya, may nakaabang ng warrant, no bail. Ito, sa bigat ng kaso nito, tingin ko may ilalabas agad na warrant hindi natin alam. Ay, sorry, napindot. Test mic. Sorry. Sorry. Nangyari talaga. Dito, mukhang lalabas agad ng warrant of arrest. Kaya may mga nagbubulungan, meron hong usap-usapan sa mainstream media, mapa-social media, na ito si Atong Ang, ay baka nagtago na. Play natin. Narito lang ako sa Pasig. Yan ang sagot ni Charlie Atong Ang sa Bilyonaryo News Channel matapos umugong ang mga balitang umalis na daw siya ng bansa. Ang bilyonaryo gambling boss ang tinuturong mastermind sa missing sa Bungero's case. Makailang beses nang itinanggi ni Ang na siya ay sangkot sa krimen. Wala, dito lang ako sa bahay. Hindi naman ako naglalabas Pag nanonood lang ako ng TV, gano'n. Hindi naman ako palalabas sa tao. Siyempre, dito lang ako sa Pasig. Ay naku, hindi ko alam. Doon ko nanonood ng news. Totoo lang. Ayoko manood dyan. Sasakit lang ulo ko dyan. Antayin ko na lang yung sinasabi sa akin ng mga abogado ko. Nabulaanan din ng legal counsel. Ayan, maliwanag ho, mga kababayan, na si Mr. Atong Ang, wala ho sa bansang Pilipinas tuloy. Maliwanag ho si Mr. Atong Ang, hindi pa ho, or hindi lumalabas ng bansang Pilipinas. Andi dito lang ho sa kanyang tahanan, bahay, at hindi raw siya nakikinig ng news. Baka nai-stress na. Baka maano na yung ano niya, kumbaga naapektuhan na ang kanyang mental health. Kaya hindi siya nanonood. Ano na lang daw siya ng mga, naghihintay na lang daw siya kung ano advice ng abogado. Ayos to. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, kadalasan, nahahatulan ng isang kinasuhan kung bakit guilty at totoong ginawa, yung dahil sa pagtatago. Pero kung ito ay lalabas ang warrant of arrest at kusang susuko si Mr. Atong Ang, malaki ang chance, posibilidad na pwedeng maisip ng tao na mukhang hindi siyang mastermind. Kasi matapang niya nga harapin
Kasi, sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, ako, hanggang ako nasa inyo yan. Kung kayo magagalit sa akin, alam mo naman dito, pagka medyo gumit na ka muna, isipin, binabayaran ka. Putik na yan. Ha? Ako sa totoo lang, sa dinami-dami ho nating tinapik ho nga hong case, at ang dami na rin ho natin nabalita ang bumaligtad na whistleblower, witness, nanumpa pa, so help me God pa, nanumpa pa sa Diyos. Hindi na ho tayo agad-agad nagtitiwala sa mga ganyang salita, sa dinami-dami ho nating napakinggan. Sabi ko nga sa inyo, ito, hindi pa outtaking ito. Itong ginagawa ni Alias Toto, hindi pa outtaking ito. Ini-interview lang siya sa mainstream media. Nagbigay lang siya ng affidavit. Yung mga yun nga, nasa Senado, mga kung saan nanunumpa sa Diyos, so help me God pa, sabi. Isipin mo, nag-so help me God, nanumpa sa Diyos. Nagawa nila yun habang nagsisinungaling. So, matitindi. Ito wala, hindi pa nga nanunumpa ito, hindi pa nga naka-outtaking ito. Interview lang sa mainstream media. May sabit pa nga ito, sabi niya, una, wala raw congressman, walang mga mabatas. Gawa-gawa lang daw ni Mr. Atong Ang yon para gumulo ang investigasyon at makahingi siya ng tulong sa mga politiko. Bandang huli, may dinawit na siyang mambabatas. Yung mambabatas, yung isang congressman, yung representative sa ako Bisaya ba yun? Party list, kung di ako nagkakamali. Mambabatas yun na. Congressman yun. Ba't nagkaroon? Doon sabit na. So, hindi ko agad talaga binibigay yung ano ko kay Don. Hindi agad ako nagtitiwala. Kasi sabi ko nga, baka may sa susunod na buwan, sabihin, hindi talaga si Atong Ang at may pumipilit lang sa kanyang tao. Para si Atong Ang bumaksak, madown sa mga negosyo. At yung mga ibang business si Atong Ang pwedeng masakop kung sino-sino man ang mga nasa iba pang may-ari niyan. Sa utak lang ho natin yun. Hindi man natin sinasabing mismong totoo yun. Pero hindi pa nagtitiwala. So, ayan po, maliwanag. At ito, magsasalita pa ho itong abogado rin ho ni Mr. Atong Ang. Pakinggan natin. Counsel ni Ang na wala na sa bansa ang kanyang kliyente. Itinanggi rin niya na mayroong hold departure order laban kay Ang dahil wala pa naman daw opisyal na nakasampang kaso. Kasi nakangkri. Kausap ko lang kagabi. Tinawag din ng abogado ni Ang na katawa-tawa ang kumakalat na balita at posibleng orchestrated campaign lang ito para siraan ang kanyang kliyente. Handa raw silang magsampa ng reklamo laban sa mga nagkakalat ng naturang impormasyon. Manatiling nakatutok sa... Ayan mga kababayan, mga ka-analyze, update ho tayo rito kay Mr. Atong Ang at dito sa missing sa Bungero case. Kasinungalingan ho yung kumakalat na ito si Mr. Atong Ang ay nasa labas ng bansa or nagtatago na. Nandito pa raw, nandun lang daw sa bahay si Mr. Atong Ang at naka-chill lang daw yata. At nag-aabang lang kung ano magiging advice payo ng abogado. Hindi raw siya tatakas at wala rin hong kasinungalingan din ho yung si Mr. Atong Ang may hold departure. Na hindi na siya pwede makalabas ng bansa. Wala rin daw ganun dahil wala pa rin daw na sasampang seryosong kaso o ano man tawag doon. So yun po mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.